Kinabukasan ay nagsanay maghapon si Eman at tinulungan siya ni Greg. Ito ang nagtatapon ng mga bagay sa malayo at kailangan niyang masalaw yon gamit ang kakaibang bilis. Naging mas productive ang training ni Eman ngayong may katulong siya sa pagsasanay. Ipinagtataka ko na hindi ka sinanay ng mama mo habang lumalaki ka. Sambit ni Greg. Si Papa ang may ayaw eh. Ayaw niyang maging isa akong aswang. Baka raw maging trigger ang training ng abilities ko para buhayin ang dugo ng pagkaaswang ko. Gusto ni Papa na lumaki akong normal na teenager. Tugon ni Eman. Pero alam mong hindi ka normal noong una pa lang, hindi ba? Marahan namang tumango si Eman. Takot lang talaga si Papa na magbago ako siguro pero mas inaalala ni Mama si Elena. Siyang may posibilidad na mamana ang pagkaaswang. Parehong may dugong aswang sina Mama at Papa. Wika ni Eman. Bata pa naman si Elena kaya wag mo munang isipin yon. Siguradong alam din ng mama mo kung paano siya ihahanda kung sakaling mamana niya ang pagkaaswang. Ipagpatuloy na natin ang pagsasanay mo dahil marami ka pang dapat matutunan. Wika ni Greg. Papagabi na bago natapos ang training. Nag-aya na rin si Greg na biumahe na sila pa Maynila. Nag-convoy na lang sila ng sasakyan dahil may dala rin si Greg. Halos hating gabi na nang makarating sila sa kondo. Doon na sa unit ni Eman pinatuloy si Greg. Pansamantala ay sa sofa na muna ito matutulog. Bibili na lang sila ng sofa bed at aayusin ang sala para maging maayos na tulugan ni Greg. Kinabukasan, si Greg ang naghanda ng almusal nila. Pupungas-pungas pa ng mata si Eman habang papalapit sa mesa. Ikaw pa talaga nagluto. Wika ni Eman. No ka ba? Okay lang. Freeboard and lodging naman ako. O siya, kain na. Inayos ni Greg ang mesa. Yung tungkol sa mandurugong aswang na sinasabi mo, ano pa ang alam mo sa kanya? Tanong ng binata. Basta, ang alam ko lang ay may telekinesis siya. May hypnosis din siya sa tingin ko, parang natutulala ang kaklase ko habang kausap niya. Hindi ko alam kung ano pa ang taglay niyang abilities. Wika ni Eman. Isang mandurugong may dugong witch? Hindi na bago ang interracial sa magkakaibang nilalang ng dilim. Pero ngayon ko lang narinig ang isang mandurugo na witch. Kung sakali man, malakas ang kalaban na haharapin natin. Wika ni Greg. Matutulungan mo ba ako na mapuksa yun? Kahit sa eskwela nang bibiktima siya eh. Wika ni Eman. Susubukan natin. Kailangan ko munang makapasok sa school nyo. Si General Bustillo na raw ang bahala, sabi ng papa mo. Wika ni Greg. Papasok ka talagang bilang teacher? Mangang tanong ni Eman. Oo naman. Yung mandurugo nga teacher mo rin, di ba? Tumawa ito ng malakas. Sasabay na ako sa pagpasok mo. Palabasin natin kinakapatid mo ako. Dagdag pa ni Greg. Sige, ikaw ang bahala. Nagsimula ng kumain si Eman. Kahit papaano ay hindi na malungkot sa kondo at kasundo niya si Greg. Masayahin ito at magaan kausap. Ano nga pala ang pangalan ng mandurgo na ito? Tanong ni Greg. Diana. Diana Chavez. Sagot ni Eman.
Biglang nagbago ang ekspresyon ng mukha ni Greg. Nagdilim ang anyo nito at kumuyumos ang kamao sa mesa. Dito ko lang pala matatagpuan ang babaeng iyon. Gigil na sambit nito. Ha? Kilala mo si Diana Chavez? Maang na tanong ni Eman. Nagsalubong ang dalawang kilay ni Greg. Hinding-hindi ko makakalimutan ang mukha ng babaeng pumatay sa Kuya Jerome ko. At ang hinala ko, siya rin ang pumatay kay Papa. Napaawang ang bibig ni Eman sa mga narinig. Seryoso ka? Anong nangyari? Paanong napatay ang kuya at papa mo? Takang tanong nito. Nangyari yon noong 8 taong gulang pa lang ako. Ampun din siya ni mama at papa pero totoong magkapatid ang turing namin sa isa't isa. Matanda siya sa akin ng 10 taon. Dinala niya sa bahay ang babaeng yon at pinakilalang Diana Chavez. Noong unay gandang-ganda pa nga ako sa kanya. Sabi ko ang swerte ni kuya. Nakahanap ng magandang babae. Mestiza, sexy, may katangkaran. Nang minsang ginabi sila sa danay, doon niya pinatulog si Diana sa bahay. Magkahiwalay sila ng silid noon pero nang nagising ako ng madaling araw dahil nauuhaw ako ay nakita ko si Diana na pumapasok sa silid ni kuya. Dahil sa labis na kuryosidad, sumilip ako sa pinto na nalimutan niya yatang isara. Doon ko nga nakita na nakaupo sa tabi ng higaan ni kuya si Diana at nakayuko malapit sa mukha ni kuya. Pansamantalang natigil sa pagkikwento si Greg. Noon ako unang nakakita ng aswang. Lumabas ang mahabang dila niya saka yun pumasok sa bibig ni kuya na himbing sa pagkakatulog. Umuungol si kuya na parang nahihirapan. Hindi ako nakakibo sa nakita ko at napatakip na lang ng bibig. Papasok na sana ako para awatin ng aswang pero dumating ang yaya ko saka ako pinabalik sa kwarto. Huwag daw akong maninilip sa silid ng matatanda. Ano ang nangyari pagkatapos? Tanong ni Eman. Curious siya sa naganap sa pamilya ng bagong kaibigan. Madalas silang magkita ni Diana sa labas at nagdi-date. Napansin ko ang pangangayayat ni Kuya Jerome ng mga sumunod na araw. Dinadala na rin siya palagi ni Kuya sa bahay dahil nagpaplano silang magpakasal. Ayaw ni na Mama at Papa dahil 18 pa lang si Kuya noon pero mapilit siya. Gusto ko ring tumutol dahil sa nadiskubre ko pero walang boses ang isang bata sa usapan ng matatanda. Tuluyan na ring inuwi ni Kuya si Diana sa bahay kahit hindi pa sila kinakasal. Para nga siyang nahipnotismo. Naisip ni Emma ng tungkol sa hipnotismo ng professor niya. Posible ngang iisa ang Diana na tinutukoy ni Greg at ang professor niya pero bata pa ang anyo ng Diana na kilala niya. Ilang taon na si Diana noon? Tanong ni Eman. 18 ang pakilala niyang edad sa amin. Sagot naman ni Greg. Kung ganoon, nasa 35 na ngayon ang Diana na yon. Tama? Tanong ni Eman. Sa bagay, hindi agad tumatanda ang anyo ng isang aswang. Ano ang nangyari pagkatapos? Dagdag pa ni Eman. Pinakita ni Papa na hindi pa rin siya sang-ayon sa gusto ni Kuya Jerome kahit sa bahay na nakatira si Diana. Napabugan ng hangin si Greg. Nadat na namin si Papa sa baba ng hagdan at wala ng buhay. Ang sabi sa akin ng yaya ko, nakita raw niya si Papa at si Diana na nagtatalo bago nahulog si Papa. Itinanggi naman yun ni Diana at pinalabas na sinungaling ang yaya ko kaya pinalaya siya ni Kuya. Si Mama naman walang kibo mula nang mamatay si Papa kaya
si kuya na lang nasusunod sa bahay. Kahit nga kamamatay lang ni Papa ay ayaw niyang ipuspo ng kasal nila. Humpak na ang pisngi ni kuya ng mga panahong iyon. Nahulog ang katawan ni kuya at nakomatos bago pa ang takdang kasal nila. Doon na nga umaksyon si mama at pinalaya si Diana sa bahay. Pero kahit wala na ang aswang na iyon sa bahay namin ay hindi na kinaya ni kuya ang pagkakasakit niya at tuluyan nang namatay. Napabugan ng hangin si Eman sa mga narinig. Masalimuot ang nangyari sa pamilya ni Greg. Kinuha niya ang phone sa bulsa saka hinanap ang picture ng professor niya sa website ng school archive. Ito ba ang Diana na tinutukoy mo? Pinagmasdan nga yun ni Greg. Oo, siya nga. Hindi pa rin nagbabago ang itsura niya. Wika ni Greg. Sa tingin mo, 35 lang talaga ito, mas matanda pa roon. Nagdududa ang tanong ni Eman. Sa palagay ko, mas matanda pa siya dyan. Matagal ko nang hinahanap ang babaeng yan at ayon sa mga nakalap kong impormasyon, may ilan na siyang nabiktima bukod sa pamilya ko. Wika ni Greg. Makikilala ka kaya niya? Tanong ni Eman. Bata pa ako noon kaya baka hindi na. Mas mainam yon dahil mas masusubaybayan ko siya. Tumikhim si Greg. Sa senior high department ako magtuturo kaya sa VCAT lang tayo makakapag-usap sa school. Ipinakita nito ang text ng papa niya at detalye ng magiging trabaho niya. Okay na rin yun at may makakasama akong may alam sa mga aswang. Ang hirap sarilihin ng mga nangyayari sa school. Saka may gumagala pang ibang aswang dito. May nakita akong manananggal na may tangay na sanggol noong unang gabi ko rito. May kaklase nga rin akong manananggal. Di ko tiyak kung siya yung nakita kong may dalang baby. Paliwanag pa ni Eman. Sige, isusolve natin lahat yan. Unahin muna natin itong si Diana dahil matagal na siyang wanted sa akin. Tumayo na si Greg para maghugas ng pinagkainan nila. Kumilos na rin si Eman para maghanda sa pagpasok. Pagdating sa school ay pinagtitinginan sila ng mga babaeng estudyante pero ang unang humarang sa kanila ay si Joey at ang ilang barkada nito. Eman, nagmamadali ka ba? Mag-usap muna tayo. Sabi ni Joey habang nakapamewang. Joey, wala akong panahon sa'yo. Wala akong gusto kay Sandra kaya wala sa lugar ang pangiinis mo sa akin. Nilagpasan niya ito pero sinanggi nito ang balikat niya. Wala akong pakialam kung gusto mo siya o hindi, basta layuan mo si Sandra. Ni kaibiganin ay huwag mong balakin. Banta ni Joey. Huwag kang mag-alala. Wala akong planong kaibiganin siya. Nasa school ako para mag-aral, hindi para makipagrelasyon. Sinanggi rin ni Emma ng balikat nito at bahagya niyang nilakasan kaya napaatras si Joey. Natatawa naman si Greg. Sana pinatulan mo para malaman niya kung sino kinakalaban niya. Isang pitik mo lang dyan, talsik yan. Wika nito. Yaan na natin. Makakahanap din ng katapat niya yan. Halika na. Inayan na niya si Greg patungo sa senior high department. Ayun ang office ng principal nila. Maiwan na kita at malapit na ang klase ko. Paliwanag ni Eman. Dumiretso na si Eman sa klase niya. Nakikiramdam siya kung papasok si Diana. Laking gulat niya nang dumating ito na wala ng sugat sa katawan. Nagawa nitong pagalingin agad ang mga sugat na likha ng latigo. May kakayan nga palang manggamot ang mga mangkukulam, bulong ni Eman.
Naisip niyang mahihirapan siya sa aswang na ito. Bago natapos ang klase, napansin ni Emma na nasa labas ng classroom nila si Greg. Palihim nitong pinagmamasdan ng professor niya. Pagtunog ng bell, naunang lumabas ng silid si Professor Diana Chavez at sinundan nito ng tingin ni Greg. Siya nga, bulong nito paglapit ni Eman. Mukhang hindi ka na niya kilala. Wika ni Eman. Sino nga kaklase mo na next target niya? Itinuro ni Eman si Matt. Siya yung sunod na target. Dagdag pa ni Eman. Tutulungan kita sa pagbabantay sa kanya pero hindi natin talaga alam kung sino ang makukursonadahan niya. Ang malaga, mapigilan natin siyang makapambiktima ulit. Naawa ako sa professor ko na nabiktima niya. Pati nga yung kapitbahay ko sa kondo eh. Sinipat ni Emma ng oras sa braso niya. O siya, next subject ko na, maiwan na muna kita. Bumalik na siya sa loob ng classroom. Pagpasok sa klase, tumambad ang mga kaklase niyang tila takot na takot habang hawak ang mga phone. Anong nangyari? Takang tanong ni Eman. Tingnan mo. Iniabot ni Matt ang hawak na phone kay Eman. Pinanood niya ang footage. May natagpo ang bangkay ng isang lalaki sa tapat ng pabrika malapit sa school nila. Tuyo ang katawan nito na parang punong kahoy. Butot balat rin na parang walang natirang dugo ang laman sa katawan. Pinagpiestahan ng maraming taong nag-uusyoso at nagbi-video bago dumating ang mga pulis. Tama na ho ang pagbibideo. Makakasira kayo sa investigasyon. Lumayo na ho na kayo. Awat ng isa sa mga pulis. Paki-off na ho ang mga camera phone nyo. Irespeto natin ang biktima. Hindi pinakinggan ng mga tao ang pakiusap ng pulis. Humingi na ito ng tulong sa mga kasamahan para mailayo ang mga tao sa katawan ng biktima. Hinawi ng otoridad ang mga meron. Natagalan bago nailayo ang mga tao sa crime scene pero patuloy sa pagbivideo at pagkuha ng litrato ang mga naroroon. Nilagyan ng police line ang palibot ng crime scene para i-preserve ang anumang ebidensya na naiwan sa katawan ng biktima. Maya-maya pa, nagdatingan na ang media. Kanya-kanyang baba ng sasakyan ng mga field reporter at naglabasan ng kamera. Halos hindi magkarinigan sa pagbabalita dahil sa dami ng tao roon. Nasa ganoong eksena ng matigil ang footage na pinapanood ni Eman. Pang-ilan na ba yan? Mas malinaw ang kuha sa marami silang nakakasaksi. Paano pinatay ang biktima? Ilang ulit na tanong ni Matt habang nakatingin sa kawalan. Dried skin na parang tuyot na kahoy. Mukhang walang dugo at laman loob na natira sa katawan ng bangkay. May visible wounds kaya? Napailing si Eman dahil sa dami ng tanong ng kaklase. Baka lalo pang dumami ang tanong nito oras na malaman ng tungkol sa aswang. Eman, ganyan din ang case sa kondo natin, hindi ba? Tanong ni Matt sa kanya. Napakamot siya sa batok. Hindi ko na rin sigurado eh. Sabi ng kamag-anak namatay daw sa sakit. Hindi ko rin nakita ang itsura ng namatay. Wika ni Eman. Gusto kong imbestigahan ang mga nangyayaring ito. Pakiramdam ko, konektado ang mga patayan at natagpo ang tuyot na katawan. Lalong lumalim ang isip ni Matt. Hinayaan na lang ni Emma ng kaklase. Naupo na siya at kinuha ang sariling phone para i-text si Greg. Sinabi rito ang nakitang footage.
Nag-reply itong lalabas ng school para mag-imbestiga. Matapos ang maghapon, napagkasunduan nila ni Greg na mag-ikot sa gabi at tignan kung matitsyempohan nila ang mandurugo. Kailangan na nilang tapusin ang pambibiktima nito ng mga inosente. Kinagabihan, naghanda silang dalawa para mag-ikot. Nagsuot sila ng itim na damit at face mask. Inulan nilang puntahan ng makikitid na eskinita ng syudad at nagbaka sakaling matsyempohan nila ang mandurugo habang may binibiktima ito. May ilang pagkakataong nakakarinig sila ng pagsigaw at tatakbo sila patungo roon, pero nagkakatuwaan lang pala ang mga lasing na magbabarkada. Malapit na silang mawala ng pag-asa nang makarinig sila ng kalabog sa di kalayuan, patungo sa gilid ng simbahan. Madilim doon at makipot ang daan. Tamang lugar para gawing kublihan ng paggawa ng kasamaan. Doon nga ay nakita nila ang mandurugo habang may kahalikang lalaki na pamilyar kay Emma ng bulto ng katawan. Si Joey. "Hoy!" Pukaw ni Greg sa mandurugo na tila na sarap sa labi ng kahalikan. Pagtanggal ng bibig ng mandurugo sa bibig ng lalaki ay sunod na nahugot palabas ang mahaba nitong dila. Bumagsak sa lapag ang walang malay na si Joey. "Hindi siya si Professor Diana," bulong ni Eman kay Greg. Agad na pinakita ni Greg sa kaharap na hindi siya basta-bastang kalaban. Nagbago ang anyo niya mula sa isang ordinaryong tao tungo sa isang matindi at malupit na anyo ng isang kubot. Hindi nagtagal, nagsimula na ang kanilang sagupaan. Si Greg na mayroong natatanging lakas at bilis ng isang kubot ay nagsimulang magtangkang sagpangin ng mandurugo. Walang pag-aalinlangan, sumugod ang mandurugo kay Greg. Nagsalpukan ng kanilang mga lakas sa isang mainit na laban. Parehong nagtatangkang makalamang at mapuruhan ang kalaban sa bawat pagkilos at pagsuntok sa kalaban. Sa pamamagitan ng kanyang agility at matinding lakas, nakakaiwas si Greg sa mabagsik na mga pagsugod ng mandurugo. Habang naglalaban, dahan-dahan na lumapit si Eman kay Joey na nakahandusay sa sahig. Tinignan niya ito ng mabuti at nakitang buhay pa ito at nawalan lang ng malay. Kailangan nilang madala ito sa pagamutan. Gusto niyang iligtas si Joey, ngunit alam niyang kailangan munang tapusin ang laban sa